Naungkat na rin sa House hearing ng Good Government and Public Accountability ang bangayan sa pagitan po ng ilang mga opisyal ng Department of Health at ng Philippine Health Insurance Corporation. Ayon kay Iloilo 1st District Representative Janet Garin, hindi mararesolba ang malalaking problema kung sa loob mismo ng ahensya ay may mga hindi pagkakaunawaan. Pero giit ng mambabatas anuman ang hindi pagkakaintindihan ng mga tauhan ng kagawaran, mahalagang mapagpatuloy pa rin ang maayos na serbisyo sa mga mamayan. Pinagsabihan din ito ang tagapagsalita ng Department of Health na si Dr. Albert Domingo na sikaping manatili ang focus sa trabaho kahit may anumang hindi pagkakatugma ang saloobin ng mga opisyal ng mga ahensya. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Representative Janet Garin. Are you sincere and bent on having a ceasefire against your personal tirades against PhilHealth? On your personal tirades against PhilHealth? Mr. Chair, it's not a personal tirade, but yes, we will work to our Then best what it with is if PhilHealth. it's not personal? Kasi ang nakikita namin, I believe, wala kaming pakialam kung gusto nyo magpalitan ng opisyal or whatever, pero ang trabaho, trabaho. Dapat nakaseparate yung politika doon sa trabaho. Bahagi po yan ng sagutan mga kaumbon ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin at Dr. Albert Domingo ang nagsisilbing spokesman ng Department of Health. Samantala, posible hong mga mamayan pa rin ang maapektuhan din sa oras na dumami pa yung pong bilang ng mga ospital nagkakalas dahil sa ilang sistema ng PhilHealth kung saan nagiging dehado umano ang mga pribadong paggamutan. Ayon naman kay Representative Wilbert Lee sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, mahalagang tignan kung angkop bang sistema ng government health insurer at kung nababantayan nito para sa anumang mga problema. Para kay Lee, masasayang lamang ang pagbibigay ng mga pagbabago sa benefits kung wala namang mapupuntahan ng mga ito o sa mga tao dahil sa pagkalas ng mga pagamutan sa ilalim po ng PhilHealth coverage. Kasi hindi lang po itong mga return to hospital, pati po yung mga denied claims because of late submission. Gusto ko nga itanong later on kung magkano ba to, no, yung mga denied claims because of late submissions of documents. No? Kasi within 60 days daw, kailangan i-claim. No? And useless po itong pinag-uusapang benefits lahat kung itong mga hospitals na to ay lahat po no, ayaw po mag-serve sa mga PhilHealth. Bahagi pa rin po yan ng mga kaganapan kanina doon ho sa House Public Accountability and Good Government. Samantala, pinagsabihan din itong si Representative Robert Ace Barbers ang PhilHealth na buhusan ng alokasyon ng kanilang cybersecurity. Sa pagdinig pa rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability, tanong nitong si Congressman Barbers ang PhilHealth kung ano-ano ang ginagawa laban sa data breach o itong hacking, lalo't maalala na nabiktima noon ng PhilHealth. Sinabi ho ng mababatas, ang dami-raming mga pera ng PhilHealth na maaari pong gamitin para sa pagpapalakasan ng cybersecurity. Ayon naman kay Vita Raguna, ang Senior Vice President Chief Information Officer ng PhilHealth, matapos ang Medusa attack noon, pinalakas na nila ang kanilang cybersecurity at may procurement na rin para sa kailangang mga tools at ilan pang mga mekanismo. Dagdag pa nitong si Raguna, target talaga ng PhilHealth na wala nang mangyayaring data breach o itong mga hacking incident. Git naman nitong si Congressman Barbers, dapat ang pinakamahigpit na sistema ang gamitin ng PhilHealth dahil datos ng mga miyembro ang nakasalalay rito. Kapag kawalaan niyang ginawa, malalagay sa alanganin o mabibiktima ng cybercrime ang data ng PhilHealth kung saan naroon ang mahalagang impormasyon ng mayurya ng populasyon ng Pilipinas.